Hello everyone, welcome to CK's online streaming. Let us worship the Lord with gladness and with a grateful heart. Awitan natin ang Panginoon ang mula sa ating mga puso. Awitan natin siya at pasalamatan ng ating Panginoon kung gaano siya kalukila sa ating mga buhay. Every time we see your glory, every nation bow before you. All our treasure turn to ashes in the light of you. Ooh. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy of it all. Every time I see your glory, every nation bow before you. All our treasure turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy of it all. Praise and glory, honor and strength unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every time sing praise and glory, honor and strength unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every time sing, ayo, 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 wow. Ayo, 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 wow. Ayo, 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 wow. Ayo, 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 wow. Ooh, there is no one like a God. No one. There is no one like a God. There is no one like a God. There is no one like a God. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Luhay na di como nuestro Dios. Luhay na di como nuestro Dios. There is no one like a God. We sing, there is no one like a God. There is no one like a God. There is no one like a God. Praise and glory, honor and strength unto our God, your matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every time sing praise and glory, honor and strength unto our God, your matchless, endless, love unrestrained. This is our God. This is our God. Ayo, 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 wow. 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 Let us continue to worship the Lord. Sabay-sabay natin purihin ang Panginoon. Siya ang Diyos ng ating bayan, ng ating bansa, ng ating mga pamilya. Karapat-dapat siya sa ating pagsambahin, sa ating pagpupuri. Panginoon Jesus, tanggapin mo ang aming pagpupuri sa iyo, Panginoon. Hallelujah. I worship you.
pinchungho. Siyawe ang Diyos may gawa mula ng mabuti ang lahat ng ihamo sumasamba sa iyo. Ang aming bayan, pinupuri ka, hindi natas, pinalaki. Ang aming puso ay isang umaawi
the glory and praises to you. In your mighty name. Please welcome our senior pastor, Pastor Ray Isaac. Magandang araw po sa inyo lahat mga kapatid. Kamusta na po kayo? Ngayon po ay September 6, 2020. Tayo po ay halos nakaka-6 na buwan na. Pero hindi tayo pinababayaan ng Panginoon kahit tayo po ay naka-quarantine. Sa araw pong ito, tayo po ay sasamba sa Panginoon. Paalala ko lang po, ngayon po ay unang linggo ng buwan ng September. Ano po meron tayo? Meron po tayong pag-alala sa banal na hapunan. We will be having our Holy Communion after our worship service through listening to His words. Sa araw pong ito, ang ating pong mensahe ay pinamagatan nating The Blood of the Lamb. At ang ating pong text ay makikita po natin sa Hebrews 9:11-12. Let me read this to you. But when Christ came as high priest of the good things that are now already here, He went through the greater and more perfect tabernacle that is not made with human hands. That is to say, it is not a part of this creation. He did not enter by means of the blood of goats and calves, but He entered the most holy place once and for all by His own blood, thus obtaining eternal redemption. Tayo pong lahat ay yumukot manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita. Salamat po sa patuloy na kalayaan na meron kami upang mabasa, marinig, mapag-aralan ang mga ito. Ayon po kinikilala ang aming pong kawalang magagawa kung hindi kikilos at gagawa ang banal na Espiritu. Kayo po ay nagpapasakop sa inyo, kayo po ay mangusap, kayo po ay magturo, kayo po ay magsalita at patuloy niyong baguhin ang buhay na ito hanggang sa kami maging katulad ninyo, O Panginoon Jesus. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat. Ayon pong tinatalian ng aming kaaway, si Satanas, 10 ng kanyang makampon, sa pangalan ng Panginoon Jesus at sa kapangyarihan ng kanyang badal na dugo. Nawa, Panginoon, kami po ay magkaroon ng pagkakataon, maraming pagkakataon na palagi kang maluwalhati sa magitan ng buhay na ito. Pinupuri po namin kayo luwalhati sa matamis at aming pangalan ng aming Panginoon Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Have you been in a situation where you feel trapped? Have you experienced being at the end of your rope? Hopeless, helpless, and dying. Nalagay na ho ba kayo sa ganyang sitwasyon na parang katapusan mo na? Hindi mo alam kung ano ang gagawin, hindi mo alam kung ano mangyari sa buhay mo, hindi mo alam kung gagaling ka pa sa sakit mo, hindi mo alam kung may darating pang pera o matutugunan ng pangangailangan ng pamilya. Kapatid, kaibigan, mga minamahal, there is a way out. The blood of Jesus. All sins can be forgiven. The blood of Jesus is the most powerful substance in the whole universe. Tatlong mahalagang bagay po patungkol po sa nagawa ng dugo ng ating Panginoon Jesus, ng dugo ng kordero ng Diyos. Alam po natin kung sino ang kordero ng Diyos. Yan po'y walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. Una, the blood of Jesus can save you and set you free. Ang dugo ng Panginoon Jesus ay maaring makapagligtas at makapagpalaya sa iyo. Makapagpalaya sa iyo sa lahat ng kasalanan, sa lahat ng umaalipin, sa lahat ng mga nagahari na hindi mo makayanang tanggalin, kagaya ng bisyo, kagaya ng mga masamang ugali, kagaya ng mga bagay na ayaw mo, subalit nasa iyo. Ang dugo ng Panginoon Jesus ay may kakayang iligtas ka sa kasalanan at sa bunga nito at palayain ka sa kasalanang umaalipin sa iyo. Sabi nga po sa Hebrews 9:11, so Christ has now become the high priest over all the good things that have come. See, no? Over all the good things that have come. Ang Panginoon Jesus ang naging punong saserdote. Ang siya pong namagitan at siya pong nag-alay
ng kanya pong buhay, nagtigis ng kanyang dugo upang bayaran ang kasalanan na nagawa mo, na ginawa ko, ginawa niya, ginawa nating lahat, nagawa nating lahat. Alam niyo mga kapatid, mga magulang, mga kasama, all religions will tell you to do and accomplish something to earn the favor of God. No? A man's way are, you have to fulfill the 10 commandments. No? You have to do the 7 steps to godliness. There are some religion teaching 4 pillars of Buddhism and the like. Pero alam po ba niyo mga kapatid, ang paraan ng Panginoon ay walang iba kundi si Kristo. Nasabi nga po ng Panginoon Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di maaari makarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Christ is the only way. He is the high priest and He entered in the most holy place of the holy tabernacle. A dangerous place, it would mean death. Alam niyo, nung araw, mga kapatid, no, minsan lang sa isang taon papasok ang punong saserdote. At yan ho ay may matagal na paghanda, 1 taon. Bakit ho? Kasi dala-dala niya ang kasalanan ng buong bansa. At kaya ho, yung punong saserdote ay nakaayos at meron hong bell, no ho? Yung paa ho niyan ay may tali doon sa kanyang paa, nakakonekta sa labas ng templo. Bakit ho? Kasi ho, kapag ka siya hindi naging karapat-dapat, siya po ay babagsak na lang sa harapan ng trono ng Diyos. At yun hong bell ang magisignal na siya'y patay na at siya'y hihilahin na lang ng mga tao palabas. Sapagkat walang maaari pumasok doon, sila man din po ay maaari mamatay dahil sa sobrang kabanal at kalwalatian ng Diyos doon sa Holy of the Tabernacle. In true Christianity, it's free. Jesus paid it all with His holy blood. Si Jesus mismo ang nag-alay ng kanyang sarili at ang kanyang dugo ay naging mabangong samyo sa harapan ng Ama upang ako at ikaw, ang ating mga kasalanan at kasalanan ng buong mundo ay mapatawad at magkaroon tayo ng kalayaan, hindi lang sa kasalanan, kundi sa kapangyarihan ng kasalanan. Makakalungkot lang ho mga kapatid, ang tao, no? Isipin nyo, no? 90 anyos na, no? Sinalihan na lahat ng prosesyon, no? Nadasal na lahat ng rosaryo, nag-ayuno at ginawa lahat ng ordinansa at lahat ng utos sa simbahan. Bakit ganun? Pag siya'y binawian ng buhay, kailangan pa rin ipagdasal, kailangan pa rin dalhin sa mga pananalangin upang siya da'y mapatawad at makarating sa langit. Kung sino-sino ang tinatawagan ng tao. Naroong yung Tori ni Babel, Tori ni Cain, Toring garing, patawarin mo po siya, kabang tipan, kabang yaman, gintong banal, gintong templo, takip ng ballpen. Mga kapatid, bakit? Kasi hindi sigurado ang tao kung nasaan ang kanyang kaluluwa. Hindi sigurado ang tao kung ano ang buhay niya pagkatapos ng buhay dito sa mundo. Subalit alam po ba nyo, ito ang magandang balita. Jesus paid it all. Nung itigis ng Panginoon Jesus ang kanyang banal na dugo, nagawang mabayaran ang lahat ng ating mga pagkakautang, lahat ng ating kasalanan at ang kapangyarihan ng kasalanan. Purihin ang Panginoon sapagkat ang kanyang dugo ay maaring magligtas at maari pong magpalaya sa atin sa lahat ng mga kasalanan. Amen? Amen. Pangalawa, the blood of Jesus can restore and heal you. In Isaiah 53, 4-6, surely He took up our pain and bore our suffering. Yet we considered Him punished by God, stricken by Him, and afflicted. But He was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on Him, and by His wounds we are healed. We all, like sheep, have gone astray. Each of us has turned to our own way, and the Lord has laid on Him the iniquity of us all. Mga magulang, mga kapatid, what a wonderful works of the Lord. No? Yung kasalanan mo,
yung utang mo, yung sumpa at lahat ng bunga ng ating kasalanan ay inilagay sa katawan ng Panginoon. Binayaran ng Panginoon yung napakalaki mong walang hanggang pagkakasala, pagkakautang na ang kapalit ay kamatayan. Si Jesus ang namatay. Si Jesus ang sumagip. Si Jesus ang tumubos. Sa halip na tayo ang namatay, siya ang namatay para sa atin. Sa halip na tayo ang lumalangoy ngayon sa impyerno, si Jesus ang nagbayad ng lahat ng ito nung itigis niya ang kanyang banal na dugo. Mga kapatid, purihin ang Panginoon. 4 na mahalagang bagay, no? Kung ano yung ginawa at nagawa ng dugo ng Panginoon Jesus sa atin. 4 things Jesus restored and healed from us. Una, sickness. Sakit. Akala ko noon, namatay lang si Jesus sa kaluluwa natin. Si Jesus pala ay namatay sa ating kabuuan. Maging sa ating katawan, ito'y kanyang tinubos. Kaya ang Panginoon Jesus, namatay rin para sa iyong karamdaman. Doon sa mga nag-suffer ngayon sa COVID-19, I'm telling you, God redeem you from that sickness, from that COVID-19. You will just believe in. No? Manampalataya ka lang at iyong i-apply ang kapangyarihan ng dugo ng Panginoon Jesus. Mga kapatid, mga magulang, masakit mang malaman, alam mo ba ninyo na 90% ng dahilan ng ating mga karamdaman, ng ating mga sakit is spiritual. Because we broke the divine law. And 10% is natural. We broke the natural law. But remember this, the author of the divine law and the natural law are both the same person, and that is God. That's why if you will break the natural law and if you will break the divine law, there are always consequences. And one of them is sickness. But the good news is this: Jesus paid it all. Jesus saved us and set us free. Even from this sickness, from this illness, from these diseases. Purihin ang Panginoon. Pangalawa, pain. Hindi lang yung mga sakit na naramdaman ng ating katawan. Even the emotional pain, even the spiritual pain, yung mga bagay na hindi kayang ipaliwanag, yung mga bagay na hindi kayang sabihin ng tao, hindi kayang ma-express ng tao. Kaya ang tao, lumalayo na lang, tumatahimik na lang, iiyak na lang. Ang dugo ng Panginoon Jesus ay natigis dahil sa iyong sakit, dahil sa hapdi at kirot, maging ng kalooban, hindi lamang ng katawan, na iyong naramdaman. Namatay si Jesus para dyan. Nagpakasakit si Jesus para dyan. Tinubos ka ni Jesus para dyan. Pangatlo, rebellion. Sino po ba sa atin ang hindi nagrebelde? Lahat po tayo ay naging rebelde. Dalawang klase po ang rebellion. One is vocal and the other one is silent. Pero parehong rebelde. Parehong rebellion. Both are rebellion. And the Lord save us from this. The blood of Jesus save us from the consequences of this rebellion. And then finally, from sin. Sin from iniquities, from transgression. Kapatid, alam mo ba? Ang dahilan kung bakit ang tao tumatanda. Alam mo ba kung bakit ang tao ay nagkakasakit? Alam mo ba kung bakit ang tao namamatay? Ang aksidente, ang karamdaman, ang lahat ng ito'y dahilan lamang. Subalit, lahat ng tao ay kailangan magbayad sa kanyang kasalanan. Romans 6:23, for the wages of sin is death. For the wages of sin is death. Ang lumang tipan po ay kasaysayan, hindi po ng mga banal na tao. Kaya nga sabi ng Apostol Pablo, Romans 3:10, walang matuwid. Wala kahit isa. Kahit yung mga naunang lingkod ng Panginoon, nagkasala. Kahit yung mga unang
bayan ng Diyos, unang mga tao ng Panginoon, nagkasala. Pero ang napakagandang balita rito, tayo po ay pinalaya ng Panginoon sa magitan ng kanyang dugo. Ang kanyang dugo ay natigis so that Jesus can restore and heal you as a whole being. Jesus restored and healed you as a whole. Pinagaling ka, pinalaya ka, pinagpala ka sa kabuuan. The blood of Jesus, pangatlo, the blood of Jesus can change and use you to expand His kingdom. In 1 John 1:7, but if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another. And the blood of Jesus, His Son, purifies us from all sin. Kapatid, tandaan mo, no? Ikaw ay iniligtas ng Panginoon. Ikaw ay tinubos ng Panginoon. Ikaw ay pinagaling ng Panginoon. Ikaw ay muling binuo ng Panginoon. Dahil may gustong gawin ng Panginoon sa buhay mo. At gusto mangyari ang Panginoon sa buhay mo. Nais ang Panginoon na hindi lang ikaw ang makaranas ng lahat ng benepisyo ng pagkatigis ng kanyang banal na dugo, kundi maging ang iba na kanyang minahal. That's why the blood of Jesus can change and use you to expand God's kingdom. Kung hindi mo man nabago ang buhay mo, ang Panginoon ay nabago ka nung ikaw ay lumakad sa liwanag. At ang sabi rito, nung tayo lumakad sa katotohanan, nung tayo lumakad sa liwanag, nung tayo lumakad at sumampalataya sa dugo ng Panginoon, sa utos ng Panginoon, as He is in the light, we have fellowship with one another. And the blood of Jesus, His Son, purifies us from all sin. Binabago tayo, ginagawa tayong banal, ginagawa tayong karapat-dapat. This is not for display. This is for use. That's why disciples are not for display. They are for disposal. They are for use. As sabi po sa Ephesians 2:10, for we are God's handiwork, created in Christ Jesus, to do good works, which God prepared in advance for us to do. Tayo raw po ay iniligtas, tayo raw po ay pinagpala, tayo raw po ay obra maestra ng Panginoon in the process. Para po sa mabubuting gawa. Inihanda ng Panginoon noon pa na dapat nating gawin. Alam niyo mga kapatid, pangunahin po sa mga magandang gawa o mabuting gawa na ito, inaasahan ng Panginoon na tayo ay naroon at ginagawa natin. In Romans 8:28, ang sabi po ganito, for those God foreknew, predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brothers and sisters. Ulitin ko po, for those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brothers and sisters. Wow! Yung tatlong mahalagang bagay, mabubuting bagay, mabubuting gawa na inaasahan ng Panginoon sa atin. Una, to be conformed to the image of His Son. Nais ang Panginoon ng ating buhay ay mabago at unti-unti maging katulad tayo ng ating Panginoon Jesus. Kapatid, meron na ba nabago sa buhay mo? Talaga bang nai-apply mo ang dugo ng Panginoon Jesus sa buhay mo? Ang resulta niyan, ang mga masamang pag-uugali, ang mga masamang gawi, ang mga gawain hindi nakalulugod sa Panginoon, ay unti-unti mawawala, unti-unti mababago sa tulong at kapangyarihan ng banal na Espiritu ng Panginoon, sa kapangyarihan ng dugo ng Panginoon na bumahid sa iyo, hanggang sa ikaw ay maging katulad at kamukha ng ating Panginoon Jesus. Pangalawa, that He might be the firstborn to glorify the Son of God. At sa pagbabago ng ating buhay, magliliwanag ang Panginoon. Ang Panginoon Jesus sa ating buhay. Maluluwalhati ang Panginoon Jesus sa ating buhay. Tunay nga na makikilala at maluluwalhati ang Panginoon Jesus na Siyang sa atin nagligtas at nagbigay na Kanyang buhay sa atin. At ito'y magresulta ng pagkakaroon ng marami mga kapatid sa Panginoon by producing many brothers and sisters in the Lord. Tandaan po natin, mga kapatid, tayo po ay tinubos ng dugo ng Panginoon Jesus.
Tayo po'y pinagaling ng dugo ng Panginoon Jesus. Inayos po ng dugo ng Panginoon sa ating buhay upang tayo po ay maging kaluwalhatian niya, upang tayo po ay maging kagamit-gamit sa kanyang kaharian. At sa pamamagitan nito, dumami pa ang makakilala, dumami pa ang maglingkod, dumami pa ang magmahal, dumami pa ang sumunod sa ating Panginoon Jesus. In conclusion, there is power in the blood of Jesus to save, to heal, to cleanse, to change, and to use us for God's glory and transformation of man. Remember this, just one drop of His blood is enough. You cannot exhaust the power, the provisions, and the protection of His blood. Pero nga hong magandang nabasa ako, minsan nung ako'y pumunta sa isang hospital dito sa Bulacan, at ito po ang aking nakita. Look at this. I gave blood. Ito po yung panahon ako'y magbibigay ng dugo sa isang kapatid na nangangailangan ng dugo dahil may sakit, no? I gave blood, Christ gave His. I gave a pint, Christ gave His all. The needle was small and sharp. The nails were large and dull. The bed was soft and restful. The cross was rough and hard. The nurses were kind and gentle. The soldiers were cruel and brutal. The crowd applauded my sacrifices. They that passed by reviled Him. Mine is type O. Positive. Mine is type O positive. He is positive for all. Mine at best will prolong life for a while. He is without doubt saves all forever. Praise the name of Jesus. Praise the blood of Jesus. Tayo pong lahat ay mukha at manalangin. Panginoon, salamat po dahil ibinigay mo ang iyong buhay para sa lahat. Sa laki ng iyong pag-ibig, sa laki ng iyong pagmamahal at pagmamalasakit sa mundo, kami tinubos mo. Sa halip na kami ang namatay at kami nagdurusa, doon sa pagdurusang walang hanggan, minabuti mo, sa iyo ipataw ang lahat. Panginoon, maraming salamat. Kami po'y hinipo mo. Kami po'y niligtas nyo. Kami po'y pinagaling nyo. Kaya po pala, Panginoon, ang sakit na meron ng mundo ay mayroong 39 categories. Yung palang 39 na latigo na yung tinanggap ay para po sa 39 na klase ng lahat ng karamdaman meron ng tao. Oh Lord, thank you for reminding us that we should pursue our healing in completion. Pursue the healing until it is complete. Purihin ka po, Panginoon. Purihin ka po, Panginoon. Salamat po ng marami, Panginoon. Lord, dalangin ko na bawat nakikinig at bawat nanunood at nakisama sa pagsambang ito, ano man ang kanilang kalagayan, Panginoon. Especially kung wala pong katiyakan ng buhay na walang hanggan. Na pagkatapos ng buhay dito, hindi nila alam kung ano at kung saan sila pupunta. Dalahin ko, Panginoon, banal na Espiritu yung makapangyarihang gumawa at magbigay ng kaliwanagan patungkol po sa kapangyarihan at kakayahan ng banal na dugo na aming Panginoon Jesus. Kapatid, kung ito ang iyong panalangin na ikaw ay magkaroon ng katiyakan ng buhay na walang hanggan, maaari mangyari yan. Hindi kailangan maging perpekto ka. Hindi kailangan magbago-bago ka na reliyon. Ang dugo ng Panginoon Jesus ay sapat kung iyong papanampalatayanan. Sumunod ka lang sa panalangin ito bilang pagkapahayag ng iyong pananampalataya. Panginoon Jesus, tunay pong kaming lahat ay makasalanan. Kasama po ako doon. Subalit ako'y naniniwala at sumasampalataya na kayo ay namatay sa krus, nagpakasakit, nagtikis ng iyong dugo, at nabuhay na maguli, alang-alang sa akin. Panginoon Jesus, pumasok ka po sa aking puso, sa aking buhay. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Magmula po ngayon, kayo na ang maghari at magmuna sa aking buhay. Salamat po sa kapatawaran sa aking mga kasalanan. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat sa iyong dugo na sa aking tumubos, nagpagaling,
nagbigay ng karapatang matawag bilang iyong anak at magkaroon ng bahagi sa buhay na wala hanggan. Purihin po kayo, Ama. Habang natin nakayuko, habang natin nakapikit, kapatid, maaaring iba sa atin dito ay nasa balik na karamdaman. Maaaring iba sa atin dito ay nasa isang mabigat na sitwasyon at problema. Hindi alam kung anong gagawin. Hindi alam kung anong mangyayari sa buhay. The blood of Jesus is the solution. Manampalataya ka lang. Panginoon, sa pangalan ng Panginoon Jesus, sa bawat isang sumasampalataya, sa bawat isang sumusunod sa panalangin ito, nakikibahagi, Panginoon, sa gawain ito. Ano man ang kanilang kalagayan sa pangalan ng Panginoon Jesus, even those people who are suffering from COVID-19, in the name of Jesus, I pray now, O God, that you will stretch out your hands and touch these people, O God. Allow me to pray in this manner, O God. Let me put my hand on your hand who healed the sick, who touched the brokenhearted, who to set the captives free. And in the name of Jesus, I pray now, O God, as I lift my hand towards for these people, I pray now, O God, that you will release your divine healing in the name of Jesus. I unleash the power of the blood of Jesus, especially the blood of Jesus that was shed at his back. In Jesus' name. Oh, we believe, oh Lord, that by the power of your wounds, by the power of your stripe, we are healed. And I speak healing upon the bodies of these people in Jesus' name. Be healed now. In Jesus' name. Be healed now. Receive the healing. Receive the favor from the Lord. Hallelujah. We give you praise. We give you glory, O God. Panginoon, maging Panginoon yung mga tao na may mga iba't ibang problema, give them wisdom on how they will respond to their situations now, O God. In Jesus' name, open the gates and windows of heaven and pour out your blessing upon these people, O God. Make ways, O God. In Jesus' name, I speak blessing. I speak reconciliation. I speak healing. I speak prosperity in their lives. At ito'y magdala sa kanila upang lalo kanilang mahalin, lalo kanilang sampalatayanan, lalo kanilang paglingkuran, lalo nilang ibigay ang kanilang buhay sa inyo, Panginoon Jesus, at sundin ang lahat ng iyong utos. Maraming salamat o. Purihin po ang iyong pangalan. Purihin ang iyong dugo. Binabalik namin lahat ng paghanga sa iyo, Ama, sa pangalan ng Panginoon Jesus, ang lahat ng pagsamba, ang lahat ng pagpapasalamat. Sa pangalan ng Panginoon Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Worthy is the Lamb who was slain. Holy, holy is He. Sing a new song to Him who sits on heaven's mercy seat. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation now sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Clothed in rainbows of living color, flashes of lightning, rolls of thunder, blessing and honor, strength and glory and power be to you, the only wise King. Yeah.
Sa pagkakataon pong ito mga kapatid, tayo po ay darako sa pag-alaala sa banal na hapunan. Nais ko lang pong banggitin ang paalala ng Apostol Pablo sa sino man pong makikibahagi sa gawain ito. Suriin daw natin ang ating mga sarili sapagkat sa bawat pagkain at pag-inom, tayo'y kumakain at umiinom ng hatol sa ating sarili. Subalit kung ating kinikilala ang katawan ng Panginoon, tayo hindi hahatulan ng Panginoon. Dalawang mahalagang bagay lang po. Una, kung ikaw'y makikibahagi rito, siguraduhin mo lang na ikaw ay tumanggap sa Panginoon Jesus bilang iyong tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay. Sapagkat ang maaari lang makabahagi dito ay yung may personal na relasyon sa ating Panginoon. Pangalawa, kung ikaw na mayroon ng personal na relasyon sa ating Panginoon at matagal mo na tinanggap ang ating Panginoon Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, suriin mo ang iyong sarili kung ikaw ay nagiging kalakasan, katibayan ng iglesia o ng katawan ng ating Panginoon. Nawa, tayo ay maging kalakasan, pagkapala at biyaya para sa katawan ng Panginoon. Hindi kasiraan at hindi magiging dahilan para ang mga kapatid ay manghina, ang mga kapatid ay matisod o mawala sa pananampalataya. Suriin natin ang ating mga sarili. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, marami sa inyo ang may hina at masakitin at mga nangamatay na dahil sa hindi pagusuri sa kanilang sarili. Paalala din po ng banal na kasulatan, kahit nung lumang tipan, ang aking bayan ay napahamak dahil sa di pagkaalam. Kaya aking po pinapaalam sa ating lahat, ito po isang gawaing mahalaga at banal. Bagaman tayo gumagamit ng mga simbolo, ito po ay mahalaga at banal sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Kung tayo po ay handa na, tayo po ay darako na. At ito ang sabi ng Panginoon, ng gabing siya ipagkanulo, aking ibinibigay sa inyo ang aking tinanggap. Nung gabing siya ipagkanulo, si Jesus ay dumampot ng tinapay na sinasabi, ang tinapay na ito ay siyang aking katawan, nagkapira-piraso dahil sa inyo. Magsikain kayo dyan sa pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin kainin, nagpapasalamat sa ating Panginoon. At gayon din naman, matapos maghapon, siya ay dumampot ng saro na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Magsinom kayo dyan sa pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin inumin, nagpapasalamat sa ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat po, Panginoon, sa kabutihan niyo. Maraming salamat po sa pag-ibig ninyo. Maraming salamat po sa iyong dugo na natigis sa bundok ng Kalbaryo. Ilang libong taon na nakakaraan. Alang-alang po sa amin kasalanan. Alang-alang po sa kapatawaran ng aming mga kasalanan at pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi po kami karapat-dapat, Panginoon Jesus, ni mamulot man ng mumo sa ilalim ng iyong dulang. Subalit sa iyong mayamang habag at biyaya, kami nagkaroon ng karapatan na makabahagi sa iyo at sa buhay na walang hanggan. Purihin po kayo. Ang mga buhay na ito na pinayagan yung makabahagi sa pag-alala sa banal na hapunan ito ay maging daluyan ng pagkapala at biyaya sa ikatitibay ng iglesia, sa kaluluwalhati mo, Panginoon. Maraming salamat po. Gamitin niyo kami upang marami pang makakilala, marami pang magbalik loob, marami pang maglingkod at sumunod sa iyo. Salamat po ng marami, Panginoon, sa pribileyo at karapatang ito na makabahagi sa pag-alala sa banal na hapunan ito. Binabalik po namin lahat ng kapurihan, lahat ng kaluwalhatian, lahat ng karangal at kapangyarihan sa iyo, Ama. Ang dalangin kong patuloy, bahiran nyo ng banal na dugo, lukuban nyo ng banal na dugo ang bawat isang kapatid na narito, maging aming mga bahay, maging aming mga pintuan, bahiran nyo ng banal na dugo, Panginoon Jesus. At itaboy ang espiritu ng kamatayan, itaboy ang espiritu ng karamdaman, especially this COVID-19. In the name of Jesus, we command you to go to the feet of Jesus. We rebuke you. We do not allow you to harm us. At maging ang aming mga sa buhay
at mga kapatid sa Panginoon. Purihin po kayo, Panginoon, sa karapatan at kapangyarihan ito pinagkaloob niyo, Panginoon, sa amin sa magitan ng iyong dugo, sa magitan ng iyong pangalan, sa magitan ng iyong kahabagan. Maraming salamat po, Ama. Sa pangalan ng Panginoon Jesus, ang lahat ng ito aming dalangin, ang lahat ay magsabi ng Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you. The Lord lift His countenance and give you peace and be gracious unto you. Amen. 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 Now unto Him who is able to keep you from falling and to make you stand in His presence, blameless and with great joy. To the only God our Savior, through Jesus Christ our Lord, be the glory and the majesty, dominion